May announcement na yung electric cooperative namin. Rotating brownout dahil kulang na naman yung supply ng kuryente. Pero hindi kami kabado. 5 years na akong naka-solar. Last typhoon, yung buong bayan namin walang kuryente. Pero kami, may electric fan, may ilaw, at may running na fridge. Pero hindi to laging ganto. 2021 nung nagsimula ang lahat. Nung 2021, madalas ang brownout. Yung mga customers ko, hindi makita ang display sa store. Tapos, yung presyo pa ng kuryente, tumaas. Nag-isip ako, paano kung magkakaroon ng kuryente kahit walang kuryente? First option ko, generator. Mga 20 kVA. Kaso, mga 150 to 200,000 din. Pero ang problema, diesel pa rin. Pag kulang ang supply ng diesel at tumaas ang price, same problem pa rin. Second option, yung solar. Mga 20 kilowatts din. Kaso nga lang, nung 2021, nagtanong ako, 1.5 million yung price. Mahal sobra. Pero one-time payment. Tapos, hindi mo na rin kailangan ng diesel. Pinag-usapan namin ng asawa ko. Pinag-aralan din namin lahat. Kaso nga lang, bigat talaga ng 1.5 million. Tinawagan ko ngayon yung kaibigan kong nagsosolar. Siya ngayon yung nag-introduce sa amin nung Bluesan na brand. Yun din yung kinukuhanan ng dating boss namin. Kaya kumpiyansa kami dun sa brand. Dati na naming supplier, proven na yung supplier. So, nag-compromise kami. Instead of 20 kilowatts, ginawa naming 6 kilowatts. Test the waters, kumbaga. 3 years ako naka 6 kilowatts. Nung na-prove ko na gumagana siya at nakakatipid talaga ng kuryente, nag-decide kaming mag-scale up. Yung dating 6 kilowatt namin, hindi ko binenta. Dinonate ko sa simbahan namin. 14 months pa lang, naka 40,000 savings na yung church namin mula dun sa inverter. Yung 6 kilowatts na inverter na to, hanggang ngayon, nagsisave pa rin siya ng kuryente para dun sa church. December 2024, finally, in-upgrade ko na sa 20 kilowatts. Pero, ito yung twist. Itong 20 kilowatt na inverter ko, 778,000 lang. Kalahati nung quote nung 2021. Bumagsak na yung presyo ng solar. Mas mura na yung panels at mas advanced na rin yung batteries. So kung namamahalan pa kayo, minsan it's worth the wait. Pero wag din masyadong matagal. Sayang din yung matitipid mo monthly. Ito setup ko ngayon. 2 hybrid inverters, Bluesan yung brand, 10 kilowatt each. Total of 20 kilowatt capacity. Tatlong battery packs, 51.2 volts, 280 Ah each. So, total of 43 kilowatt storage. Sa bubong naman po namin, mga 30 panels. Mix po yun ng 600 at 700 watts na panel. Total array po mga 20 kilowatts. Bakit Bluesan uli? Yung 6 kilowatts inverter kasi namin, Bluesan na rin. So, ang in-order ko, same na lang din ng brand. Maganda naman kasi yung Bluesan, kulang lang talaga sa capacity. Pero yung pinakamaganda, yung ATS namin. Automatic transfer switch. Pag may brownout, automatic switch kagad sa battery. Walang abala. Huh? Nag-brownout pala? Ganun lang, hindi niya alam. Wala naman kasing pinagbago eh. Nakabukas pa rin yung aircon. Yung ilaw, bukas pa rin. Hanggang maubos yung battery, dun lang namin nalalaman kung may brownout nga. Pero ang totoo, ito ang mga numbers. Total investment ng 20 kilowatt upgrade, 778,632. Ito, monthly savings ko mula December 2024. Peak months, April to May, mga 30,000 savings. Rainy seasons, mga 14 to 17,000. Average, 24,000 a month. 2025, buong taon, 289,200 to save. 2026, 4 na buwan pa lang, 75K na. Total so far, 378,803 ang savings. Almost halfway na sa ROI. Projection ko, September 2027, bawi ko na lahat. Less than 3 years from December 2024. After that, yung savings mo sa kuryente, to be honest, parang profit mo na rin yun. May peace of mind ka pa. Pero hindi rin lahat perfect. Naka 3 times na akong nag integrate ng Bluesan inverter ko sa Home Assistant. Pero 3 beses na rin akong fail at hindi ko makita yung data. Yan yung biggest regret ko.
Kasi kung na-integrate ko yung Bluesun na inverter dun sa Home Assistant, mas magiging precise yung pagdetect ko kung brownout ba o hindi. At mas magiging maganda yung mga automations ko. As of now, yung pagdetect ko kung brownout ba kami o hindi. Yung Shelly EM ang gamit ko. Pero hindi siya sobrang reliable. Kasi pagka nag-brownout sa amin, yung solar ang papasok na kuryente, akala niya may kuryente pa rin kami. So, hindi reliable yung brownout detection. Question sa inyo, sino na nakapag-integrate sa inyo ng Bluesun inverter sa Home Assistant? Tulong naman po. Comment down below kung may nakagawa na po nun. Gusto ko rin po kasing matutunan kung kaya nang gawin. So, kung sa lugar nyo, lagi ring may rotating brownout at lalo na naisip nyo ring mag-solar, sana makatulong itong video nito. Sa next video, i-unbox natin at i-review natin yung Ubiquiti na G6 Bullet para ma-upgrade ng konti yung ating surveillance system. Comment nyo kung ano yung gusto nyong makitang next. Ako si Daryl at ito ang Automated Pinas. God bless po.